saan ako naglalakad. Ang init be, Diyos ko, panay ang lakad natin dito. Ayan, samahan nyo ko guys, lakad-lakad dito. Hindi na daw eh. Ayan, nakatawid na tayo. Meron din naman palang stoplight. Akala ko walang stoplight, kaya medyo mahirap tumawid. Ayan guys, maglakad-lakad tayo dito sa gilid-gilid. Ayan, meron din silang buko. Ayan, hindi ko alam kung magkano. Nagkakalat din yung basura nila. Ayan siya. Winmart. Oh, meron ditong Winmart. Oh, meron dito. Saan ba ako papunta? Oh my God. Tawid muna tayo dun sa kabila. Dun na lang tayo sa kabila. Ayan, dun sa Pharmacity. Punta tayo dun. Si tatay tulog na tulog. Ayan, nandyan lang siya sa motor niya, natutulog din. Ayan, mag-grab tayo papuntang Hancock Pagoda. Madali lang dito sa Vietnam guys. So kung naliligaw na kayo, mag-book lang kayo ng Grab. Yan, mura yung Grab dito. Paalala lang guys, yung GCash, hindi siya gumagana sa Grab. So ang gamit ko ay GoTime. Kasi pag GCash, ayaw eh. Kaya kinunik ko na lang yung Grab ko sa GoTime. Kasi ang hirap magbayad. Ang hirap magbilang ng pera nila. Kaya kinunik ko na lang sa GoTime. Mas mabilis. Yan o. Ang cute ng mga helmet namin, di ba? Yung mga, ano bang tawag dyan sa helmet? Half face. Ganda ng kalsada nila, di ba? Ang daming puno ng kahoy sa gilid. Mas convenient pagka nag-grab. Ayan guys, nandito na tayo sa Hancock Pagoda. Sorry guys, hindi ko alam kung tama ba yung pagkabigkas ko. Hanapin natin yung entrance. Dito ba yung entrance? Wait lang, merong nakapaskil dun sa may gilid. Basahin muna natin. Ay, ano ba yan? Hindi ko rin maintindihan. Ayan. Walang walang English. Wait, dito yata yung baka ito na yung entrance. Pwede ba dito pumasok? Pwede naman pala. Ayan, nandito na tayo guys sa loob. Free lang yung pagpasok dito. So, wala naman bayad. Ayan, bawal lang maingay. Kasi merong nagpipray, merong nag-aalay. Yan si ate, Pinay din siya. Ang daming Pinoy dito. Medyo maingay lang. Ayan, kung maririnig nyo sila.
Etong Tran Coc Pagoda, ito daw yung pinaka-oldest na pagoda dito sa Hanoi. Base sa nabasa ko, more than 15 years na daw itong pagoda. Grabe, sobrang tagal na, no? Pero tingnan nyo naman, maayos pa din kasi inaalagaan nila. Yan, makikita nyo ang daming mga alay. Andito na ako guys sa Temple of Literature. Yan, dito may entrance fee na 70,000 Vietnam dong. So sa peso ay nasa 165 pesos. Andito tayo ngayon sa third courtyard ng complex na ito kung saan matatagpuan yung tinatawag na 82 Stone Stele or yung tinatawag nilang Doctor's Stele. Ayan siya. So makikita natin dyan yung stone turtles. Ayan siya guys. Yung mga stone turtles na yan, yung mga nakapatong na yan, dyan daw nakaukit yung mga pangalan ng mahigit 1,300 na nakapasa sa napakahirap daw na royal examination nung panahon ng kaharian. O diba bongga, nasa loob na tayo ng kaharian. Ayan guys. So ang Temple of Literature na to ay itinatag daw ito nung 1070 or yung nung 1070. So sobrang tagal na. Ito daw ay ang temple daw na to ay dedicated daw kay Confucius at sa mga ibang scholar. Ayan, pasok tayo doon guys. May mga nagpipictorial. Ayan, pwede yatang mag-rent ng damit. Excuse me. Ayan, so ito raw, complex na to ay meron daw itong 5 courtyards. So nahati daw ito sa 5 courtyards. So ayan siya guys. Dito naman tayo guys sa Tu Kiam. Ito yung parang mini museum ng Imperial Academy. Ayan, nandito guys yung mga ibang tulad ng mga original artifact nila from 13th or 14th century. Nandito siya naka-display. Ayan siya guys. Oh, ang dami mga sulat-sulat. Ayan. So ay parang siya guys. Yung history ng kanilang Imperial Academy. So nakasulat dito yung timeline nila. Ayan siya guys. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nandito. Ayan, maliit na museum lang siya. Halos parang mga lang, mga nakasulat lang. So tinatamad na ako guys magbasa. Andun, tingnan natin doon sa dulo. Ayan siya guys. Yung mga nila, parang mga original artifact nila na
nung mga 13th century pa or 14th century pa. Buhay pa rin hanggang ngayon. Ayan, mga naka-display. Okay guys, tara guys, labas na tayo guys kasi talagang maalinsangan sobra. Tagaktak na ang pawis ko sa loob. Punta naman tayo dito sa kabila. Ayan, ito yata yung ano nila, yung main worship hall. Ayan, pasok tayo guys. Medyo marami-rami rin yung tao dito. Ayan, dito sila dito sila nagpi-pray, nag-aalay. Ayan siya. So, yung mga nakikita ko, parang mga students sila. Ayan, andito guys sa loob yung, meron dito mga statue na hindi ko sure kung si Confucius ba at yung mga disciples niya. Ayan, yung mga nagpipray, may mga nag-aalay. Ayan siya. So, nakikita ko parang mga estudyante. Malabas na tayo guys. Doon naman tayo sa kabila. Hindi ko na alam guys kung anong courtyard na ba ako naroroon. Kasi sobrang lawak dito sa loob. Ayan, no, mga estudyante sila, mga nagpipictorial. So, marami nagbibisita dito ng mga estudyante. Yan, tingnan naman natin dun sa dulo. Ang ganda ng mga nila, mga ilaw nakasabit. Na para bang nasa, kaharian ni Jumong. Charot. Dito tayo guys. So medyo marami rin yung tao. Ayan, ang daming mga tourists dito guys. Mga foreigners. Kung titingnan natin yung struktura ng Temple of Literature na to, talagang masasabi mo na napakatagal na. Yan, ito guys yung ito yung tinatawag ng sculpture, wooden sculpture, kasi ito yung mga kahoy ng mga inukit. Yan, ganda ng mga nila, ukit. Ayan, no? Ayan guys, nandito na tayo guys sa exit. So papunta na ako sa exit gate at masakit na ang aking paa kakalakad. Actually hindi ko naman naikot lahat kasi nakakapagod din. Tapos sobrang maalinsangan, grabe. Yung pawis ko, basang-basa na talaga yung damit ko. Nakalimutan kong bumili ng pamaypay. Ayan guys, so may mga kubo-kubo, tapos yan mga wooden na inukit na kabayo. Ayan siya. Hindi ko alam kung para saan yung mga kubo-kubo na yan. Marami din nag-exercise dito. Ang sarap tumambay dito guys. Presko. Ayan, tahimik. Kung gusto mong magmuni-muni. Basa yung medyo umambon kanina. Kaya sobrang alinsangan kasi konti lang yung ulan.